Shabbat Shalom mga kapatid sa Panginoon at welcome sa ating programang Ilaw ng Mesiyas. Hatid sa inyo ng Light of Messiah, Source of the Ministries at ng Light of Messiah Ministries Canada. Samahan niyo kami muli sa loob ng isang oras na pagtatalakay ng Torah portion ngayong araw ng Sabat habang tayo ay nagpapahinga kapiling ng Lord of the Sabbath, Yeshua Messiah. Na lahat ay may paanyaya. Sa ating lahat ay may paanyaya. Imagine being able to build an app with your name on. At sabi niya, tayong lahat ay lumapit sa Kanya at magpahinga sa piling niya. Matthew 11:28-30, lumapit kayo sa akin ngayon, kayong mga napapagal, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako ay maamo at mapagpakumbaba. Sa kabilang dako na hindi ka makalapit sa Kanya, anumang dahilan, ay siya mismo naman ang may sinabi na siya ang lalapit sa iyo to encourage us na i-welcome siya sa ating tahanan. Okay? Yan po ay mababasa sa Revelations 3:20. Nandito ako sa labas ng pinto, tumutuktok. Ang sinumang makarinig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. Napakaganda po na mismo ang Panginoon ang may pagnanais na makapiling natin siya, lalo na sa araw ng Sabat. At napakapalad po ng lahat ng mga nakikinig sa ating radio program in Mesiyas. At ako po yung lingkod, Sister Debbie Torello, with Brother Richard Sison sa kabilang linya. Shabbat Shalom, Sister Deb. Shabbat Shalom, mga kapatid, mga kaibigan. Shabbat Shalom, Brother Richard. So, ang Torah portion po natin ngayon ay ika-46 na reading mula sa Torah at pangatlong reading sa aklat ng Deuteronomy 7, chapter 7 verse 12 hanggang 16 verse 17 na may pamagat na Ekem. Ang ibig sabihin, then it shall come about, or ito, at ito ay mangyayari sa Tagalog. At alam niyo ba na mayroon din po itong ibang kahulugan? Ang Ekem, ito ay tinatawag, sa English ay tinatawag na heal. O sa Tagalog naman ay pwedeng magpapahinod or magpahinuhod. At ayan ay connected din. Connected din siya kay Jacob nung siya pinanganak, na hawak-hawak niya yung heel mismo ni Saul, kanyang kapatid. Okay, so ang pinaka-buod po ng ating Torah portion, abangan po natin mamaya habang natalakayin po ito sa ating Brother Richard, ay ito po yung mga pinakabuo, blessings for obedience. May mga blessings kapag tayo po ay sumusunod. At warning to remember God in prosperity. Huwag natin kalilimutan, di pala dapat natin kalilimutan ng Panginoon sa panahon na tayo ay nasa karangyaan, nasa mabuting kalagayan. And also the consequences of rebelling against God. Alamin natin yan kung ano-ano yung mga ito. Hindi lang dahil tinatakot tayo, kundi ito yung kapahayagan na totoong nang nangyayari sapagkat ang Diyos mismo ang nagsalita sa pamamagitan ni Moses. And also, tinalakay din dito yung the second pair of tablets, then the essence of the law, and the rewards for obedience. So, lahat ng yan ay tatalakayin sa ating Brother Richard after ng panimulang panalangin ni Brother Richard. Let's pray. At tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na muling binigay niyo po sa amin upang muli po kami makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan ng radyo. Nawa Panginoon ay pagpalain ninyo ang inyong salita na ito ay maihayag ng ayon sa inyong kalooban at ito ay makarating sa mga pusong uhaw at nagsasaliksik ng inyong katotohanan, ng inyong righteousness, Panginoon. Nawa Panginoon ay pagpalain niyo rin po ang radio station na nagbibigay sa amin ng avenue para maihayag ang inyong salita, ang inyong Torah. Muli, Panginoon, binabalik namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. So, ang topic natin ngayon ay portion natin ay Ekem.
Ito ay kung tayo ay susunod sa mga kautusan ng Panginoon, covering Deuteronomy 7:12 hanggang 11:25. At mababanggit ko rin dito ang Haftarah reading natin sa Isaiah 49:14 to 51:3. At yung Brit Kadashya reading, John 13:31 to 15, saka 27, James chapter 5 verse 7 to 11, saka Romans 31 to 39. So makikita natin dito, no, ang unang puntos na binanggit dito sa portion na ito ay patungkol sa mga pangako ng mga blessings. Pero ang blessing kasi ay conditional. May blessing na tinatawag na general. Ito yung sabi ng Panginoon ay nagbibigay siya ng ulan at araw, mapasa mabuti o masama ng mga tao. No? So, He's giving rain and sunshine to everyone, whether good or bad. So may general blessing. It's more of a sustenance para mabuhay yung mga tao. No? At merong specific blessing na available lang ito sa mga sumusunod. No? So, again, may general blessing para sa lahat, mapamabuti ka o mapamasama. Pero may mga certain specific na blessings na binabanggit sa Biblia na ito ay ibibigay lamang sa mga taong sumusunod sa Kanya. Kasama na rito, of course, yung peace and security, of course, good health, long life, yung mga ganun, no? Even abundance ng mga ani, ng mga provisions, ano? In as much as part ito ng parang general blessing, pero hindi lahat ng mga tao ay makaka-receive ng abundant blessing. So yun, ano? Yun ang difference. So kaya dito, no, nagre-reflect dito yung mga conditional blessings na nabanggit sa chapter 7 verse 12 to 16, no. Ang assurance ng fruitfulness at ng protection. Ito yung pagpapalain ka at poproteksyonan yung pagpapala na yun para hindi mawala sa'yo. Yun ang blessing na ibinibigay sa mga sumusunod sa Kanya at sumusunod sa Kanya mga kautusan. Ano? Ngayon, isang malaking tanong dito, Sister Deborah, bakit yung mga unbelievers? Mga unbelievers ay, ba't sila'y mayayaman? Bakit sila yung mga madaming pera, parang sila pa yung blessed? Tapos yung mga so-called believers, parang hirap na hirap sa buhay. Yan, ano? Hindi, walang iisang sagot dito, no? Hindi ito yung parang isang parang may general na ano. For one, hindi natin pwedeng husgahan ang mga, ikaw ay believer, tapos ikaw ay naghihirap. Siguro, hindi ka sumusunod sa utos ng Panginoon. Maybe, maybe not, no? Kasi pwedeng under testing din siya. Under testing. Or Brad, maaaring may mga past na sins na kailangan pagbayaran. Yan, isa rin Diba? yan. Ano? Papatawad tayo ng Panginoon, pero hinahayaan niya na maranasan natin yung consequences na yun. Yan, isa Kaya rin yan. dapat nandun din yung Isa rin yan. So, pero tanggapin natin. maraming Tanggapin mga, natin. maraming mga mayayaman kasi na so-called unbelievers. Pero pag tiningnan mo ang practices nila, Hindi, sila actually meron sumusunod din. sa kautusan ng Panginoon. May nasusunod sila sa utos ng Panginoon. Sinusunod nila yung mga utos ng Panginoon. Kaya marami akong mga nababasang mga books na gawa sa secular, ano, kung paano ang mindset nila, paano sila naka-achieve ng kanilang wealth. Pag tiningnan natin, sumusunod sila sa Panginoon. Isa rito yung nag-iipon Pinip- sila.
Pangalawa, nagtatrabaho sila ng talagang grabe, no? Tumutulong sila, nag-aaral sila maigi, ah, Mas maayos ang palakad sa mga tauhan. ano sila, marami O, silang hindi lang mga lalamang. tamang ginagawa, hindi Yes. lang religious things, no? Kaya, syempre, kapag ginagawa mo yun, mapa-believer ka o unbeliever, pagpapalain ka. Parang nandun yung ano, yung kaganapan ng pangako ng Panginoon na pag ginawa mo to, Yan, ito yung maaasenso ka. yun, Pero minsan din nila alam na yung pala ay ginagampanan na nila yung utos ng yan, Panginoon. Kasi minsan, ako natanong na ako ng ganyan, bakit yung mga unbeliever sila yung mayayaman, mga believer sila yung mahirap? Paano? Marami ding mga kapwa nating mananampalataya na hindi naman talaga ginagawa ang inuutos sa Biblia, no? Um, Maaaring nagsisimba, maaaring mga ganito, no? Pero Nagpapaka-religyoso, masyadong relihiyoso. Pero may sobrang mga certain religyoso, things pero na wala hindi sa ginagawa. practice. Oo. Katulad yan, halimbawa, mag-aral ka eka, hindi nag-aaral. Magtrabaho ka eka, hindi nagtatrabaho. Or Mm. takot. Takot magnegosyo. Kasi kung empleyado ka lang, talagang hindi ka yayaman. Kahit anong gawin mo eh. Kasi paano naman mag-i-increase yung sweldo mo, hindi naman mag-i-increase ng ganun-ganun yun. Tapos may natuklasan pa ako, Brad, na kapag nandun ka sa instructions ng Panginoon na susunod natin, kahit anong gawin mo, parang yung sabi nga, nakasunod sa iyo yung pagpapala. Yeah. Sinusundan ka lang niya. Mm. And minsan hindi ka na magtatanong, Lord, pagpapalain mo ba ako kung gagawin ko nito? Kasi Mhm. may binanggit na siya na kapag ginawa mo to, pagpapalain ko ang lahat ng yung ginagawa. Yan, oo. Saka yung lack of parang trust. Yun ang kulang ng maraming mga kapwa natin mananampalataya. So, um, natatakot sila na kapagka nagnegosyo sila o ano, mas Mm. mas mawawalan sila. So, siguraduhin na lang na mag-empleyado para siguradong may sweldo, parang gano'n. Pero ang effect niyan is ganito, meron kang certain container na yun lang yung talagang dala mo. Na kung naalala natin yung panahon ni Elisha, 'di ba? Nung merong widow na walang-wala talaga. Tapos pinakuha ni Elisha yung lahat ng mga bakanteng mga jars. So kumuha siya ng marami na ilalagyan. Pero nung wala na siyang malagyan, huminto na yung blessing. So ganun din po yung ano no, yung ano natin kapag na may limitation ng ano natin, nililimit natin ng Panginoon, ay gandun lang din ang blessing natin. So iyon din ang isa sa mga ano no. Pero ang maganda naman doon, kung ano man yung blessing na nakukuha natin, ay pinoproteksyonan niya ito. Na hindi ito butas. Di ba yung iba kumita, Mm. nagkasakit, naubos. Kumita, nasunugan. Kumita, nanakawan. Kumita, umiikot-ikot lang na kaya nauubos eh. Di ba? Pero kapag tayo ay sumusunod sa Panginoon, kung ano man yung maliit na kita natin, namumultiply yon, dumadami. Kaya nga sabi niya, umaani ka na, sabi niya, yung ani mo, naabutan na ng previous na ani. So patong-patong na yung ano, overflowing na yung barn mo, no. So, yun ang mga ano ron. Pero ito, ang blessing na ito is dahil sa obedient tayo. Sumusunod tayo sa mga kautusan ng Panginoon at hindi natin ginagawa ang mga ayaw niya, no. So Mm. pangalawa, Tapos meron pa Brad yung attitude na kapag sobrang di ba, nararanasan natin yung hirap na parang question natin ng Panginoon, yan. tingnan natin yung attitude ng mga prophets, ng mga believers sa Beit Kadasha. Kung paano kahit sa mga panunumbat sa kanila at mga pagpapahirap, and yet nagagawa pa rin nilang papurihan ng Panginoon. Usually, hindi yan nagagawa ng Panginoon. Puro reklamo, puro nakikita nila yung hirap nila at parang wala nang pag-asa. Which only questions na yung faith natin.
totoo ba nananampalataya tayo at nais nating sumunod? Correct. Ganun. Oo. Yan, oo. Ngayon, meron ding isa pang ano no, yung danger naman ng yung pinagpala ka tapos makakalimutan mo ng Panginoon. And this is very common ano. Marami ring mga so-called believers o mga mananampalataya na naalala lang Panginoon pag naghihirap o pag may problema Mm. o may sakit o So, may saka lang pangangailangan. tinatawag pa. Pero kapag ka nawala na lahat ng ito, umasenso na and everything, nakakalimutan ng Panginoon hanggang sa uling maghirap ulit, tsaka na naman maalala, no? So, wag po natin gawin ito. Ito ay may warning na ito, no? Na nasa uh, verses at 8 to 10, at chapter 8, verse 10 to 18, no? So, kaya nga ito, isang prayer ito ni Solomon. Sabi niya, "Wag mo akong i-bless na sobra para makalimutan kita or mawalan ako para i-curse naman kita." Parang yung sakto lang, yung gano'n ano. So dapat ano tayo, pero in any case, kasi katulad ni Jacob ano, anak siya ng anak Mm. siya at tapos siya ng pinakamayamang tao sa ano Pinakamayaman, sa pinaka-blessed, Middle East. pinaka Si Abraham pinagpalang mayaman nung araw tapos apo siya. Tapos ang ama niya si Isaac, siyang tagapagmana at mas napayaman pa. So anak mayaman tapos biglang nawalan siya nung naging alipin pa siya ni Laban ano. So from madami to wala tapos 20 years siyang ganon. Tapos hanggang nakaipon ulit siya ng sarili niya. Pero hindi niya kini-question ng Panginoon, ano. Hindi niya nakalimutan ng Panginoon nung meron siya, nung wala siya at nagkaroon meron ulit siya. Laging ano, kaya at hindi siya nagrereklamo, no? Yun ang isang maganda kay Jacob, ano. Tapos sabi rin dito sa chapter 8 verse 2 to 9 ano. Dapat daw alalahanin natin ang Panginoon ng with humility, yung in humility, yung yes. tayo ay mapagpakumbaba. Kasi ayaw niya talaga ng mayabang. Ayaw ng Panginoon ng yung maangas. Ayaw niya ng gano'n. Gusto niya humble. Um, Sabi nga niya, for God resist the proud but give grace to the humble. So, um, ito yung talagang ah, turo ng Panginoon, yung humility. Kaya nga sabi niya sa isa sa mga katuruan niya sa Beatitude sa Matthew chapter 5, "Blessed are the meek, for they will inherit the earth." No? Ito ay importante na maging mapagpakumbaba tayo, no? At wag natin kakalimutan 'yan kung saan tayo nanggaling. Wala tayong pwedeng ipagmalaki at maging maawain din tayo sa mga tao, no? Kasi sabi nga niya, "Blessed are the merciful, for they will be shown mercy." No? Yan ang ano diyan, napakaimportante niyan. Ngayon, sa Deuteronomy chapter 8 verse 19 to 20, tsaka 11, chapter 11 verse 26 to 28, no? Ito pinakita dito yung mga pagpili natin. Kung ano yung pinipili natin, ano yung consequence. So, bawat action natin, merong consequence yan, whether good or bad, no? Um, Merong yung law of cause and effect, as they call it, no? Ano yung cause, ano yung effect nun? So, laging meron yun. Gumawa ka ng mabuti, may effect din yon. Gumawa ka ng masama, may effect din yon. So, kung anong choice natin, and everyday meron tayong choices, may pagpili tayo, no? At kapag pinili natin ang pagsunod sa Panginoon na nagli-lead into life,
or susundin natin yung pag-ignore sa kanyang mga commandments na ito ay nag-yield ng punishment, no? Yun ang mga choices natin, and every day we have to choose yung obedience, no? Lagi natin pipiliin yan. Kasi kapag tayo ay nawili na pumili ng mali, eventually it will lead us into a very bad situation, no? Yun, ano. Ngayon, another thing na binabanggit dito ay patungkol sa mga ano, yung mga foreign gods, ano. Paulit-ulit na binabanggit yan ng Panginoon Idolatry. mula pa ng Exodus chapter 20. Tapos binanggit niya ulit yan sa Deuteronomy, di ba? Diniscuss natin last week. Yung samba ng mga tao sa Diyos-Diyosan or anybody or Mhm. anything that is called God, no? Yung iba kasi parang pakisama lang, hindi nagbow lang naman ako, parang respeto lang, parang konting ganun lang. Hindi talaga ako lumuhod. Ganun na rin 'yun. So, naging part ka eh. So, I hope Tapos Brad, mm. ito yung commandment na may sumpa. Nakakatakot. Damay ang lahi mo, ang apo, kaapo-apuhan, Yeah. at hindi ito mabibreak hanggat hindi nagre-repent isang tao. 'Yun ang So, nakakatakot. sa, sa generation ko na break ito. Sabi Yan, ko po sa Yun ang pag kailangan ma-break natin. Kaya nga merong ano yung bandage breaker. bondage breaker. Maganda yun eh. Pero normally, every Yom Kippur, part ng mga liturgical prayers diyan is to break Hmm. yung mga generational Tapos, curses na nagawa. repent. Oo. Kapag ang isang ancestor natin sumamba sa mga Diyos-Diyosan or may Damay ginawang ang mga lahi. commandments, damay tayo. Kaya hinihingi natin ng tawad yung mga kasalanan nila. Oo. May effect. Sa, Oo. dating sa idolatry. May pagdating sa idolatry, napakamalaking kasalanan talaga yun. So, dito, no, makikita natin na hindi niya parang, okay lang yan, nakikisama lang yan. Parang, yung maiintindihan tayo ng Panginoon, okay lang yan, nagbow lang naman, konting nod lang naman ng head or konting gumanon lang naman ng konti. Wala namang ibig sabihin yun. Meron pong ibig sabihin yun. Nagbigay galang ka dun sa sa Diyos-Diyosan and you bow down to that. Kaya kapag nagawa po natin ito, no, hindi naman sa impyerno Lalo kasi na, tayo, lalo na Brad, yung mga sumasama sa, ano, sa yung mga usually parada, napakalaki pa rin. Dito sa amin, mga parada, precision, maski nga yung at lahat. pagkain sis ng yung mga Yung pista, mga mga inalay sa yung nagpapiesta hindi mga ka hindi ka naman umano basta daan ka rito, kain ka. Lahat ng pagkain na These alay, are offered to the dead. Kasi siyempre patay na yung yeah, binimit. offer to the dead, offer to the gods. Offered. Inulit siya ni Pablo, naalala ko. Yung November 1 system, di ba yung mga tao po, November 1, November 2, Yes. mga puntod ng patay. Oh, O, yes, may mga sila kumakain. pagkain. That's an offering to the dead. Tapos sila din ang kakain. Ganun naman yun. Kasi maski ang sacrificial system, Sister Deb, na inaalay sa sa Bible, sila rin naman ang kumakain talaga. Pero Oo. sa tama yun. Hindi Yun, yun sa tama idol. yun. Oo, tama. Totoong Diyos. Oo, Kaya pero nga sabi ng Panginoon, siya lang dapat sasambahin. correct, sabi niya. Kaya nga sabi ng Panginoon, worship the Lord your God only and serve Him only. Worship the Lord your God and serve Him only, sabi niya. Sinabi niya yan kay Satan mismo. No? So, dapat Yes. natin yan. At dito rin yan sa sa Deuteronomy rin. Ngayon, sabi rin dito na dapat mahalin daw natin ang Panginoon at pagsilbihan natin siya ng buong puso talaga.
Wala yung kalahati-kalahati, parang ganun. Dapat buo. Kaya nga sabi ng Panginoon, kapag mas mahal mo ang iyong asawa o anak o tatay o nanay o Family. pamilya Yes. mo o mga ari-arian mo, pag mas mahal mo sila kumpara sa akin, sabi niya, Mm. you're not worth Isa it. rin ito sa band-aids, Brad, pagdating sa family. Yung isang membro ng pamilya ay nakakilala sa Panginoon, nagsimula ng sumunod, and yet hindi siya makabuelo, dahil sa family. Oo, So, yun. kailangan manindigan tayo sa katotohanan na kung ano yung gusto ng Panginoon. Siya lang ang susunod. That's definitely correct. Oo. Kasi pag hindi, ay lumalabas na mas mahal natin ang iba. No? Ang problema Hmm. dyan, Sister Deb, dahil yan sa Dahil pang idea, asawa. yan yung sa idea na naintindihan naman ako ng Panginoon. Yan yung, yan yun eh. Ah, hindi, naintindihan ka na hindi mo kayang gawin yung utos. Paano kaya yun, di ba? So, anyways, dapat mahalin daw natin ang Panginoon ng buong puso. More than anyone else. More than anything else. Yan yun. Ano. At dito rin, sa verse 30, no, talaga nagpapili na si Moses. Choose, call to choose life. So may dalawang daan, pipili ka. No? At sinasabi niya na choose life. Ang Panginoon din sinabi rin niya. Sabi niya, enter into the narrow path. Yun ang una niya sinabi. For wide is the gate and um, that leads to destruction. Tapos sabi niya, pero yung narrow and Is straight the gate gate. ang Is papunta sa life the and road. very few finds Narrow it. is the road. Oo. Pinuutusan tayo na na dumaan o lumakad sa tamang daan. Yun ang gusto niya, no? Sa buhay, sa yung way of life, yung the way to life, no? Yun ang gusto niya. Saka straight siya. Ibig sabihin walang mga paligoy-ligoy, walang paliko-liko. Straight siya, mahirap, makitid. Ibig sabihin walang leeway, walang misinterpretation. Hindi ka pwedeng to turn to the left or to the Oo, right. wala, well, sikip eh. Straight Hindi lang. ka isang straight lang eh. Oo. So hindi ka ano, yung pwede mong, baka pwedeng ganito, baka pwedeng ganito. Wide is the gate for Oo, destruction. yan, no? So inuutusan tayo na piliin ang buhay, no? Dito, no, sa Haftarah naman, sa Isaiah, ang yung spiritual despair ng Israel ay binabanggit tungkol sa yung contrast nito o pagkakaiba nito sa yung healing restoration ng pagmamahal ng Panginoon. No? So, pero remember, ang Israel ay pinaparusahan dahil sa kanilang disobedience. Pero kahit disobedient sila, ang Panginoon nagtitira lagi ng remnant, yung iilan na talagang sumusunod sa Kanya. Kaya yung idea, mga kapatid, mga kaibigan, ano, Sister Deb, na parang yung na-replace ng Israel, Mm. hindi totoo yun. Walang replacement theology kasi hindi iniiwan ng Panginoon ng Israel hanggat hindi niya na-fulfill ang kanyang pangako kay Jacob. Sabi ng Panginoon kay Jacob nung papunta siya sa sa um, sa maghahanap ng asawa sa Haran, no? Ngayon, nakuha sa kanya lahat ng kanyang dala ari-arian. Hindi siya makabalik dahil papatayin siya ni Iso. So papunta na siya ron. Ngayon, nanaginip siya. Sa gutom niya na rin siguro. Nagpahinga siya, nanaginip siya. Nakita niya yung mga ang hagdan. Tapos may mga angel na pataas, may mga angel na pababa. Tapos ang Panginoon nasa taas ng ano, ng Maganda. stairs. Tapos kinausap siya, binigyan siya ng pangako.
Ang assurance sa kanya ng Panginoon, sabi ng Panginoon sa kanya, hindi kita iiwanan hangga't hindi ko na-fulfill lahat ng mga pinangako ko sa'yo. Kaya hindi ang Panginoon, hindi niya iniwan ang Israel kahit kailan. Kahit nung may times na nasuwail sila, na pinatay nila ang Messiah, at maraming bagay pa. Pero pinaparusahan niya yung mga may kasalanan. Tapos meron din mga remnant na natitira na talaga sumusunod sa Panginoon. Kaya hindi pwedeng maubos ang Tapat. Israel. Oo, yun yun, no? So, Kaya ah, naalala ko tuloy, Brad, na sabi dun sa panahon na binisita si Abraham ng mga anghel, ah, kahit isa na lang na palataya at sumusunod sa kanya, hindi niya i-destroy ang isang lugar. correct. Oo. And that's why, isa yan sa proof na totoo yung Um, sinasabi ng Panginoon. yes. So, saka sabi ng Panginoon, I always kept a remnant for myself, sabi niya. Tapos sinabi rin niya ito nung ang Northern Kingdom, kasi nahati yan mga kapatid, mga kaibigan, ano. Yung Northern Kingdom, yan yung 10 tribes of Israel, no? Tapos yung Southern Kingdom, Nahiwalay yan yung si two Judah. tribes, yung tribe of Judah and Benjamin, Judah. nahiwalay sila. Yung 10 tribes, talagang may iba na silang king, may iba silang hindi na sila pumupunta sa temple para gumawa sila ng sarili nila. In short, gumawa sila ng sarili nila at wala na, talagang pariwara na. Nagsusamba na kay Baal and everybody. Hindi na Sabi ni, sila, sabi ni Elijah, Panginoon, ako na lang ang mag-isa. Wala na talaga siyang makitang ibang tamang tao na ginagawang tama. Ako na lang mag-isa, sabi niya. Nalulungkot siya. Sabi ng Panginoon sa kanya, hindi ka nag-iisa. Sabi niya, meron pa akong itinabing 7,000 na hindi nag-bow down kay Baal. Sabi niya. So, so nagtatago talaga siya, no? Ngayon, sa atin, sa Messianic uh, congregation or faith, or community, halos parang kokonti lang tayo, hiwa-hiwalay pa, no? Pero it's a remnant. We are part of that remnant. Yun ang encouragement doon. So we just have to stand so, firm. napapansin tayo sa mga remnants, no? Uh, Hindi nila binabantog ang sarili. oh, Napapansin ko lang. uh, Hindi nagpo-promote, we don't uh, promote, we only promote the word of God. At yan. hindi natin pinopromote kung anumang grupo meron o Mhm. ano pa man, kundi yung mismong Torah ng Panginoon ang ating pinopromote. So, Mhm. that's one of the signs ng mga remnants. At hindi At saka tahimik. hindi nanghihingi hindi nanghihingi ng pera. Hindi na Wala. hahanap ng mga donasyon, Oo, yun. yet Oo, ready to help. yan, oo. So, yan ang mga ano natin, ano. Kaya ang Panginoon nag-iiwan siya ng remnant niya. At ganun din sa Israel, at around the world, nagkikip siya ng kanyang mga tao. Kaya pinoprotection na niya, no? And he is willing to destroy the whole world kung talagang walang susunod. Although nagkikip pa rin siya katulad ni Noah, yung first world ay nilunod niya by uh, by flood, by water, no? Ang next na destruction is by fire. Nabanggit na rin ito sa Second Peter, no? By fire na. So may mga makakaligtas pa rin diyan yung mga sumusunod sa Panginoon, no? Yung mga men, kasi hindi naman lahat, kasi yung iba siyempre magsasuffer din, ipe-persecute at Mm. magsasuffer, ang iba makukulong, yung iba isasaktan, yung iba mamamatay, So, wala iko-konti lang namang, makakaligtas. So, kumbaga, there is nothing new under the sun kung paano kahit ang mga apostol noon na grabe ang kanilang pagsunod at pag-serve sa Panginoon, and yet nakaranas pa rin sila ng hirap hanggang kamatayan.
Correct. Kaya yun ang ano ron eh. Kapag tayo binigay natin ang buhay natin sa Panginoon, ay kaya sabi niya eh, if anyone loses his life for my sake will find it. Yes. Yun eh. Kaya sabi niya, he who finds his life will lose it, and he who loses his life for my sake will find it. So, yung iba na minamahal nilang buhay nila, sinisecure na and everything, yun tuloy mawawala sa'yo. Pero Minsan na-realize ko rin, Bran, may na-realize din ako na kapag nasa sobra tayong karangyaan at sobra ng comfortable, that's the moment na nagiging lax tayo sa pag-aaral, sa pananalangin. Parang wala na. And yet, kapag nasa time tayo na may mga turmoils, problema, bigla natatauhan tayo. Minsan I think inaalaw ito ng Panginoon para hindi tayo malayo sa Kanya. correct. May mga tayo nakakaranas ng hirap at mga pasakit din sa buhay. So, dapat palagi tayong welcoming sa anumang pangyayari na nararanasan natin as long as patuloy tayong nakakabit at tumatawag at nananalangin, nagpupuri sa ating Panginoon Correct. sa anumang kalagayan. At Sabi ni Pablo, Oo. nalala ko sinabi ni Pablo, Oo. sabi niya, sa anumang kalagayan niya ay kumbaga naging masaya na siya sa anumang kalagayan meron siya. Correct. Sa mga panahon na naranasan niya yung hirap habang nagsiserve sa Panginoon. Yung kasi yung pag minahal natin masyadong buhay natin, doon natin nawawala ito. Pero kung ito ay parang winala natin for the sake ng Panginoon, doon naman natin makikita ito. Ibibigay din niya sa atin. So, At hindi lang buhay naging na, may sacrifice. exactly. So, may isa pa akong ano, no, may gustong i-mention, ano, in our obedience, doon natin nakikita o doon natin na ipapakita ang testimony sa iba, no? Merong recently na kapatiran na nag-tour sila, no? Nag-tour. Ngayon, isa sa tour nila papasok sa Catholic Church na talagang yung kumbaga mga Hmm. ano talaga, yung mga historical ano sa bansa na yun, no? Pero nag-refuse sila na pumasok. Hmm. Tapos nung eventually tinanong sila nung mga tao, ba't di kayo pumasok? Ano bang ano bang religion niyo, no? So curious sila. Oo. So sinabi na Messianic Judaism. So ano yun? So inexplain. So pero ang point dito is maipapakita natin ang pagkakaiba natin sa pamamagitan ng ating obedience. Minsan kasi ang alam lang natin na ano is yung Oo. witnessing. I-ano mo lang yung mga puro Separation. words. Puro words. Action speaks louder than words. Pag sila na Yung pagse-separate ay hindi rin yung nag-speak ng ano, ng na ikaw ay totoong sumusunod sa Panginoon. Tanong ko niya. yun nga, kasi tatanungin nila, ba't di ka kumakain ito? O ba't di ka pumasok sa simbahan na yun? Bakit hindi? Naku-curious sila. Bakit? Di ba? So, pag nagtanong, sasagutin. Isang tanong, isang sagot. Di ba? Sabi nila, ba't di kayo pumasok dun? Ano bang religion nyo? Messianic Judaism. Ano yun? O, di explain. Ah. So, nagkaroon ng idea. Di ba? Ganun din yun. Bakit hindi ka kumakain ng baboy? Ba't di ka kumakain ng crab, lobster? Lalo minsan offeran ka ng lobster. Ano yun? Special. Mamahalin. Pero pag sinabi mo bakit hindi, ang ibig sabihin nito, pwede mong i-deny ang sarili mo sa mga masasarap na bagay na hindi naman ayon sa utos ng Panginoon, di ba? So,
So yourself and mong follow me. i-deny mo yung mga ganong klaseng luxury na ano ka, magba-violate ka ng commandment ng Panginoon. So, na-honor yung Panginoon dahil sa action natin. Pagtanong na ba't hindi mo ginagawa ito? Dahil dito. So, merong na-honor siya, no? Um, sa Isaiah din, binanggit yung promise nga ng pagbabago sa Zion. Ito yung sa Israel, sa Jerusalem, at ang kanyang compassion sa mga tao. Kasi eventually, isi-save talaga completely ng Panginoon ng Israel. Ginawa na niya yan noon, panahon ng Egypt, you know, at gagawin niya ulit yan ngayon. So, oh, Nakalimutan ko ba kung saan ko yung nabasa na banggit doon sa verse na all Israel will be saved. nasa Romans. Oo. So, nasa Romans siya. So, pero hindi ibig sabihin na kung sino na lang. Ito yung Israel na-filter na. Mm. Na-filter na sila. So, yung mga hindi talaga totoo. Kaya nga, refiner's Separate. fire Kaya yan. may separation. No? May refiner's fire yan. Susunugin yung mga So, lalabas lang yung tunay lang. Yung mga impurities, nasusunog yun. Ang lalabas lang yung tunay lang. So, kaya, Kasama dito, Brad, yung nag-cleave sa Israel. yan, no. Kagaya ng mga hindi Jews. Yan, no. Kasi, actually, maraming yan eh. For one, sinabi ng Panginoon na blessed are those who believe in the testimony of these people, referring sa kanyang mga disciples, So, yun yung isa. Pangalawa, those who do the deeds of Abraham are children of Abraham. Remember, ang promise na to ay hindi sa mga Jews, kundi promise to Abraham. Yung kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. Promise yun. Kung sino yung gagawa ng mga commandments niya, sino yung susunod, yun ang tunay. Tunay na tao niya. Hindi yung nagkiklaim lang. Kaya sabi niya may mga fake na Jews din eh. Kung may mga fake na Jews, may mga fake believers din. Di ba? Yun. So anong tunay talaga? Yung mga nagsiserve, talaga, nag-stand firm to the end, keeping God's commandments, no matter what happens. No? Ngayon, sa Brit Kadesha nga, nabanggit ng Panginoon, na siya yung true vine. Siya yung dapat nakakonect tayo sa Kanya. Kapag hindi tayo nakakonect sa Kanya, magda-dry up tayo. So, paano tayo kukonect sa Kanya? Kukonect tayo sa Kanya sa pamamagitan ng pagsunod natin sa Kanyang mga kautusan. At ito, paulit-ulit kong binabanggit, Sister Deb, na ang pagsunod sa Panginoon, yan ang tunay na pagmamahal. Walang problema sa mga tao na isipin na si Yeshua o tinatawag nilang Jesus o Jesus ay God. Wala silang doubt doon eh. Ang hindi nila ma-conceptualize na siya rin yung giver ng Torah kay Moses. Naniniwala sila na Jesus is the same yesterday, today, and forever. Naniniwala sila ron na He created the heavens and the earth. Naniniwala sila na He was from the very beginning. Ang hindi nila maintindihan at hindi nila ma-absorb at maraming mga na siya yung giver ng Torah. Siya yung nagbigay nun eh. Kung siya nagbigay nun, then dapat sundin natin. Sabi niya, if you love me, keep my commandments. Yun ang sinasabi ron. Ngayon, may mga ibang mga pilosopo pa, pero gamit din ng biblical passages. Sasabihin, di ba pinako na sa krus ang law? Yan, Um, it was nailed to the Yun cross. lang.
Yung malupit, ano? Yung mga ordinances daw was crucified. Ba't naman i-crucify yung law? Eh, kasi daw yan na daw nagkukos ng sin. Okay. O, nagpapahirap daw sa tao. Yan na nagkukos ng sin. So therefore, kung na-crucify na yan, edi wala ng sin. So ibig sabihin, we can do whatever we want. Whether you accept Jesus or not, wala naman na na-crucify na yan. Pero ang problema kasi, maling translation. What was nailed in the cross is the dogma, not the Torah. Yung dogma is a Greek word sa man-made law. Yan yung mga traditions, mga mga law na ginawa ng tao. Remember, ang Torah was translated as nomos sa Greek. Word. Ang dogma is always a man-made law. Yan yun. Ano. So yun ang nakalagay doon sa Ephesians chapter 2 verse 15. Yun yung nagse-separate between two, yun yung inalis. And also I think in Colossians chapter 2, I think 2:8 or if I'm not mistaken. Pero what was crucified was the dogma, not the nomos. Yan ang difference, ano? Ngayon, kailangan mag-abide tayo sa Kanya para may sustenance tayo. So, sabi nga niya, sabi ng Panginoong Yeshua, as I keep my Father's commandment and I abide in Him, so you also abide in me when you keep my commandments. So, dugtong yun eh. Yun eh. Hindi lang yung naniniwala tayo, yes, Jesus is God. Yes, Yeshua is God. And I accepted Him as my Lord and Savior. Yun. Pero, ang problema naman, hindi mo naman Hindi in-accept yung commandments. Sabi mo, Lord, pero hindi mo Mag-Jesus lang, naman pero hindi in-accept yung commandments. just like the idea, but not yung merit ng ano. The whole. Oo. So, yan ang no, yun ang difference. So, kailangan para daw makapag-abide tayo sa Kanya is for us to keep His commandments. As He abideth in His Father by keeping His commandments as well. Kaya dito sabi nga ni James sa James chapter 5 verse 7 to 11 yung mag-persevere daw tayo sa suffering kasi the Lord is coming. Kaya nga sabi ng Panginoong Yeshua, stand firm to the end. He who stands firm to the end will be saved. No? Yun ang importante yun. Mag-endure natin lahat ng spiritual trials under God's promise. No? At sa Romans chapter 8 verse 31 to 39, yung assurance na nothing can separate us from the love of Christ. No? Binanggit niya rin dito na ang Panginoon mismo, I think sa John chapter 10, binanggit niya rin na nobody can parang Snatch you. snatch you from my Father's hand or nobody can snatch you from my hand. I and the Father are one. No? Pero in as much as wala makakakuha sa atin sa kamay ng Panginoon, pwede tayong lumabas ng kusa. Pag Pwede lumabas kang tayo, wala na. Kasi ang kamay ng Panginoon, parang city of refuge. Ang concept ng city of refuge, kapag pumasok ka dyan, walang makakagalaw sa'yo. Pag lumabas ka, your blood is in your own head, sabi ng Panginoon. Kaya yun, maging aware tayo sa mga ano yung katotohanan. Kasi minsan, maraming mga mistranslation, misinterpretation, malpractices, saka mga wrong teachings, unfortunately. No? Hindi nagja-jibe ang teaching nila sa sinasabi ng Panginoong Yeshua. Yes. At parang mas tinitingnan nila ang sinasabi ni Paul na ministranslate pa nila. So, in short, kung ano lang gusto nilang pakinggan. Which is very unfortunate. No?
I'm not saying na kamuhian natin sila or i-condemn natin sila or i-judge natin sila. Hindi naman. Pero if they don't really repent towards the end, they will have a serious problem, no? Yan ang mga ah, makikita natin. Kaya ini-encourage tayo to hold on sa faith. Hold on, standing firm, no? Keeping God's commandments kasi merong consequences yan. Merong reward for the obedient and consequence to the disobedient. And if we don't follow God's instruction or the Lord's instruction dito, we are bound to fail and we are bound to destruction, no? So wala na yata tayo oras, Sister Deb, no? So, yeah. Okay, so nakatutok tayo pa rin sa sa yung pinakabuod ng ating Torah portion, which is titled Ekeb or Heal, to heal. So discuss sa atin ni Brother Richard yung bakit pinagpapala ang mabuti at masama, umuulan ng pagpapala sa mabuti at masama, at napakahabang istorya pa. Yung isang subject lang ito, marami palang mga factors para maunawaan natin bakit pinagpapala yung masama siya pero pinagpapala, may mga blessing. Pero ito sumusunod pero nakakaranas ng wala namang pinagbago dun sa kahit ang mga prophets nakaranas ng hirap. Hindi isa yun sa mga makikita natin na sign sa ating sarili, yung attitude natin towards sa mga nararanasan natin hirap. Ano ba yung attitude natin? Puro reklamo ba o magpupuri pa rin sa Panginoon, mananalangin at patuloy na magiging tapat sa pagsunod sa kanyang mga utos. And also, bagamat hindi na banggit po lang tayo ng oras, hindi na banggit yung mga warning. Kapag tayo ay hindi sumusunod, maka nandun po yan sa ating Torah portion at pwede niyo pong basahin yan sa inyong on your own free time. And also may mga warning din na baka sa sobrang naman prosperity natin o sobrang ganda ng buhay natin, makalimutan natin ang Panginoon. Kaya normal lang po na ang mga mananampalataya ng Panginoon ay nakakaranas pa rin sa hirap, ng problema, and yet nakikita sa kanilang attitude, how they deal with the problems, how they deal with yung mga sigalot o hirap sa kanilang palibot. At ganun din po, makikita po natin yung ating mga, mga hero ng pagdating sa mga karakter, paano nila hinarap yung mga problema nila at ang mga buhay nila na puro sigalot. Makikita po na natin yan sa buhay ni Jacob, sa buhay ng mga prophets, sa buhay ni Yeshua, at sa buhay ng mga apostol at mga disciples ng Panginoon. At ganun din po, yung sa atin ni Brother Richard, yung essence ng batas, bakit binigay, at ng ito mahalaga, and also yung rewards na nakakatamo ng mga sumusunod sa Panginoon, which is ang ultimate reward is salvation. So, ang salvation po ay hindi lamang pagtanggap sa Panginoon, kundi pagtanggap sa kanyang mga utos o instructions upang mapatunayan na talagang tayo ay kaisa sa Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, walk with Him. Walk as He walked. Kung paano lumakad ang Panginoon, yun din ang paglakad natin. Okay, so bago po tayo mag-paalam, hiling natin Brother Richard para sa closing prayer at benediction. Okay. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na naihayag po namin ang inyong salita, ang Parsha Ikeb at ang Haftara Kadasha. Nawa Panginoon ay pagpalain niyo po ito na ito ay makarating sa mga pusong willing na sumunod sa inyo, Panginoon.
nawa Panginoon ay patuloy niyo pong pagpalain ng radio program namin at bigyan niyo ng uh, uh, blessing ang mga taong tumutulong sa amin sa radio program na ito. Nawa Panginoon ay ang inyong mga tao ay patuloy na sumunod sa inyong utos na kami po ay makapagbigay ng kapupurihan sa inyo dahil kayo lamang po ang may karapatan na tumanggap ng lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. At inutusan niya ng Panginoon si Moses na bigyan ng instruction si Aaron at ang kanyang mga anak na ipagpalain ang mga anak ni Israel sa ganito pamamaraan. Ibarakah ka Adonai bishmerecha, Yair Adonai panabelecha vikunecha, Isa Adonai panabelecha b'yesem lecha shalom. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you. The Lord be gracious to you and give you shalom. Ang ating mga tinalakay ngayon ay ipopost po natin sa ating Facebook page, Light of Messiah Source of Ministries. At i-like po kami, continue to follow us. At i-promote po ang ating mga teachings dito upang mas maraming tao ang makakilala ng katotohanan nila sa Torah, na ito po yung pinaka-ultimate faith na hindi po natin makikita sa ibang grupo o ibang lugar o ibang pananampalataya. At tandaan po natin, ang taong tunay na sumusunod, ang taong sumusunod na siyang tunay na nagmamahal sa Panginoon. Ako po yung lingkod si Sister Debbie Torello with Brother Richard Sison na patuloy na bumabati sa inyo ng Shabbat Shalom. Shalom.